May dailang pagay sa buhay na hindi mo dapat isuko. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kahit gaano kalakas ang pressure. At ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang mga lalaking tunay na matatag. Bago ko simulan ang bawat punto, kailangan munang itanong mo sa sarili mo ito, ano ba talaga ang mga bagay na hindi mo kayang ipagpalit? Sa mundo ngayon, ang daming tao ang mabilis sumuko kapag nahaharap sa tensyon, problema o anumang sitwasyong ayaw nilang harapin. Madali para sa marami ang maging flexible sa paraang nakakabawas sa sarili nilang integridad. Pinapalambot nila ang kanilang mga paninindigan para lang walang gulo. Pinapalitan nila ang kanilang moralidad para lang ma-please ang iba. At minsan, isinusuko nila ang sarili nilang pagkatao kapalit ng panandaliang kaginhawaan. Pero may iilang lalaki na hindi gumagalaw ng ganoon. Hindi dahil gusto nilang magmukhang matapang, kundi dahil may mga paninindigan silang mas mahalaga kaysa maging komportable. Hindi nila ito ipinagmamalaki, hindi nila ito inilalagay sa social media at hindi nila ito ibinabandera. Ito ay mga prinsipyo na nabuo mula sa mabibigat na karanasan, malalalim na aral at tahimik na pakikipaglaban na hindi alam ng iba. Ang mga pundasyong ito ang nagbibigay sa kanila ng karakter, direksyon at lakas at kung bakit kahit hindi sila maingay, malinaw ang bigat ng paggalaw nila sa mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang 7 pinoprotektahan ng isang lalaking matatag, mga bagay na hindi nila isusuko kahit kanino. 1. Maluwag na mga tuntunin, malaking kalayaan. Kapag sinusubukan ng isang tao o sistema na diktahan ang bawat galaw mo, unti-unting sumisikip ang mundo mo. Marami ang sumusuko dahil ayaw nilang makipagtalo. Mas madali nga namang sumunod kaysa ipaglaban ang sarili. Pero hindi ganoon ang mga lalaking malaya ang pag-iisip. Para sa kanila, ang kalayaan ay hindi dagdag, ito ang mismong hangin na kailangan nilang hingahin. Hindi ito tungkol sa pagiging rebelde. Hindi ito tungkol sa gagawin ko ang gusto ko. Ito ay tungkol sa karapatang gumawa ng desisyon nang hindi kailangan ng permiso o pag-aproba. Mas pipiliin nilang mamuhay ng simple pero malaya kaysa manatili sa trabaho, relasyon o kapaligirang bantay sarado ang bawat kilos. Para sa kanila, kapag ang kalayaan mo na ang tinitiran, doon nagsisimula ang pagkasira ng pagkatao. 2. Kalayaan mag-isip at hindi sumunod sa hype. May mga sitwasyon kung saan lahat ay nagkakaisa kahit alam nilang mali. At marami ang nananahimik dahil ayaw nilang maiba o mapag-initan. Ang mga lalaking matatag ay hindi ganun. Ayaw nilang tanggapin ang ideyang walang saysay, kahit pa sino ang nagpakalat nito. Kung ang isang grupo ay bulag sa solusyon, sila ang unang magsasabing may problema. At kahit hindi ito popular, pipiliin pa rin nilang tumayo para sa katotohanan kaysa maging komportable sa kasinungalingan. Para sa kanila, ang malinaw na pag-iisip ay mas mahalaga kaysa impression. 3. Mga espasyong walang gulo, walang ingay, maaring kaya mong makihalubilo, magpatawa, at maging present sa mga tao. Pero kung hindi ka nakakakuha ng oras na ikaw lang, bababa ang kalidad ng lahat ng ginagawa mo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa kanila ang tahimik at personal na espasyo. Hindi ito pagtakas. Ito ay intentional na pagre-reset. Ito ang lugar kung saan bumabalik ang kanilang clarity, disiplina at lakas. Pinipili nila ang trabaho at lifestyle na nagbibigay ng ganitong espasyo hindi dahil antisocial sila, kundi dahil alam nila na ang katahimikan ay bahagi ng kanilang power. 4. Panloob na kapayapaan, higit sa pampalakpak ng iba. Habang marami ang nabubuhay sa validation ng ibang tao, ang mga lalaking matatag ay gumagalaw ng hindi umaasa sa applause. Hindi nila hinahangad na maintindihan sila lagi. Hindi nila hinahabol ang impresyon. Mas gusto pa nilang hindi magustuhan basta't hindi nila kailangang talikuran ang sarili nila. Ito ang dahilan kung bakit iba silang magdala ng pressure. Hindi sila nangangapa kapag may humuhusga dahil hindi nakasandal sa opinyon ng iba ang pundasyon ng kanilang lakas. 5. Kalayaang magtanong sa lahat ng bagay. Para sa karamihan, ang pagkwestiyon ay nakakailang, nakakagulo at nakakasira ng harmony. Pero para sa mga lalaking malalim mag-isip, ang pagtatanong ay paraan para manatiling malaya.
Hindi sila naniniwala sa isang bagay dahil matagal na itong ginagawa. Hindi nila tinatanggap ang tradisyon dahil ganun na dapat. Kapag may hindi sila maintindihan, hinahalukay nila ito. Kapag may mali, tinutukoy nila. At kapag may bahid ang sistema, hindi sila natatakot sabihin ito. Para sa kanila, ang utak na hindi nagtatanong ay utak na unti-unting sumusuko. 6. Simple, malinis, at maluwag na pamumuhay. Ang simplicity para sa kanila ay strategic, hindi aesthetic. Alam nila na ang bawat gamit ay may daladalang responsibilidad. Kaya hindi sila nagpapasakal sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa buhay nila. Mas gusto nila ang kaunting pag-aari pero mataas ang kalidad ng pag-iisip. Mas malinis ang kwarto, mas malinaw ang utak, mas konti ang distractions, mas matibay ang direksyon. Ito ang klase ng pamumuhay na hindi obvious sa iba pero tahimik na nagbibigay ng lakas. Paglabag sa mga inaasahan ng lipunan, may script ang mundo, linear career, predictable timeline, safe na choices. Pero ang lalaking matatag, hindi siya nabubuhay sa blueprint ng iba. Hindi dahil nagre-rebelde siya, kundi dahil mas mahalaga sa kanya ang totoong buhay kaysa sa buhay na approved ng karamihan. Madalas, kailangan niyang mabigo sa inaasahan ng iba. Madalas, kailangan niyang tumalikod sa opportunity na tingin ng lahat ay perfect. Pero para sa kanya, ang mas malaking panganib ay mabuhay ng walang saysay. Ang direksyon niya ay nakabase sa kung ano ang totoo sa kanya, hindi sa dikta ng lipunan. Ending sa huli, ang mga prinsipyong ito, kalayaan, kasimplehan, paninindigan, tanong, katahimikan, at sariling landas ay hindi dekorasyon. Ito ang pinakaugat ng lakas ng mga lalaking matatag. Mas pipiliin nilang maging hindi maintindihan kaysa talikuran ang sarili nila. Mas pipiliin nilang mahirapan kaysa ikompromiso ang kanilang integridad. At mas pipiliin nilang mag-isa kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Kung naramdaman mong tumama sa iyo ang mga ito, malamang may parte ka ng landas na ito. Landas na hindi pangkaraniwan, pero puno ng kalayaan, direksyon, at lakas. Salamat sa panonood. Patuloy kang magtayo ng buhay na totoo. Patuloy kang lumakad ng may paninindigan. At gaya ng lagi, manatiling matatag at patuloy na umunlad.